Ang ninuno. Kailangang mag-ingat ka, Leo. Alam mo ang kakayahan ng mga wikan. Wika ni Lucio. Ngumiti lang si Leo. Sinimulan ang pakikipag-usap sa wikan. Hindi na ako magtatanong kung ano ang pangalan mo. Alam kong maagrabyado ka, pero hindi kailangang mandamay ng mga inosente. Wika ni Leo. Tumingin sa kanya ang wikan at nagsalita. Inosente. Walang inosente sa kanila. Lahat sila dapat mamatay. Gusto ko lang maghanap buhay para sa mga apo ko. Pero anong ginawa nila? Tugon ng wikan. Napalingon ang binata sa alkalde. Muli nitong ibinaling ang tingin sa wikan. Nag-isip ng susunod na gagawin. Alam ng binatang hindi magbabago ang isipan ng wikan dahil sa galit nito sa mga tao. Hanggang sa makaisip ng paraan ng binata. Isa ito sa mga itinuro sa kanya ni Lolo Sebastian. Kahit papano, may mga kaalamang naiwan ang matanda tungkol sa wikan. Kung hindi mo na kayang magpatawad, wala na akong magagawa kung hindi ang ibalik ka sa impyerno. Bibigyan kita ng pagkakataong makatawid, ngunit sa isang kondisyon. Wika ni Leo. Wala ka sa lugar para magbigay sa akin ng mga kondisyon. Tugon ni Maestro Orom. Mali ka. Alam mong ako lang ang susi para makatawid ka sa kabilang buhay at maialis ang kaluluwa mo sa impyerno. Kaya makikipagkasundo ako sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Alam ni Lucio ang gagawin ng kakambal. Mapanganib ito para kay Leo dahil maaaring mawala ang katawang tao ng binata kung sakaling hindi niya kayanin ang epekto ng gagawing ritual ng kasunduan. Delikado ang gagawin mo, Leo. Paano kung hindi mo kayanin? Tanong ni Lucio. Ito ang kapalaran ko, Lucio. Napagtanto ko to. Simula nang yakapin ko ang pagiging manggagamot. May tungkulin ako sa aking kapwa at sa Diyos. Gagampanan ko ang tungkuling iyon. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Tugon ni Leo. Tama ang kakambal mo. Kailangan ng pisikal na katawan bilang alay sa gagawin mong ritual. Hindi ako makapaniwalang alam mo ang tungkol sa bagay na ito. Sabihin mo sa akin, sino ang nagturo sa'yo, binata? Tanong ng wikan. Walang iba kung hindi ang pinakamagaling na albularyong nabuhay sa mundo. Si Lolo Sebastian. Ngayon, muli kitang tatanungin. Handa ka bang makipagkasundo, wikan? Wika ni Leo. Nanlaki mga mata ng wikan nang marinig ang pangalan ni Lolo Sebastian. Hindi inaasahan ni Leo at Lucio ang susunod nitong sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ng matandang Sebastian na yon para ituro sa iyo ang ritual ng pagtawid. Sinabi ko sa kanyang isikreto niya ito, pero hindi talaga nakikinig. Biglang naging maaliwalas ang paligid. Bagyang kumalma ang ora ng wikan, ngunit ramdam pa rin nila ang lakas nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Hindi pa ba malinaw ang ibig kong sabihin, binata? Ako ang nagturo kay Sebastian sa makatawid
Ako ang kanyang kura. At ikaw, Lucio, hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero ako din ang naglagay sa'yo dyan sa katawan ng kakambal mo. Wika ni Maestro Orom. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Kahit papano, nabuhayan sila ng pag-asang mailigtas ang mga tao sa bayang iyon. Kung ganon, alam mong mabuti ang aming hangarin sa pagkuha sa iyo sa impyerno. Kaya pakiusap, tanggalin mo ang sumpa, Maestro Orom. Wika ni Leo. Napangiti ang wikan at unti-unting huminahon ang aura nito. Bagaman isang kaluluwa, nagagawa pa ding panatiliin ng isang wikan ang kanyang pisikal na kaanyuan. Alam kong mabuti ang inyong hangarin. Pero'y kinalulungkot ko. Hindi ko na magagawang alisin ang sumpa sa mga tao dahil wala na akong pisikal na katawan. Pero ikaw, may magagawa ka. Tugon ng maestro. Biglang sumingit si Lucio sa usapan. Magmadali ka, Leo. Wala ng oras. Paparating na ang mga bantay ng lagusan. Wika ni Lucio. Napalingon ang binata sa lagusan. Nakita nito ang figuran ng mga demonyong palabas na ng lagusan. Kung ano man po ang magagawa ko, pakiusap. Ituro niyo po sa akin, Maestro Orom. Inilahad ng maestro ang kanyang kamay at nagsalita. Amin na ang palad mo, bata. May pagkakaloob ako sa iyo. Wika ng maestro. Sinunod dito ni Leo. Hinawakan nito ang kamay ng wikan. Laking gulat ng binata dahil tila lumipat sa kanya ang enerhiya. Ano pong ginagawa nyo? Bakit nyo po pinasa sa akin yung enerhiya nyo? Tanong ni Leo. Pinasa ko sa iyo ang kakayahang kalasin ng sumpa. Kaya gawin mo na, bago pa mahuli ang lahat. Patawarin mo ko kung nagpadala ko sa galit at marami ang napahamak. Tugon ng maestro. Muling inalala ni Leo ang lahat ng itinuro ni Lolo Sebastian, lalo na ang tungkol sa mga sumpa ng wikan. At habang ginagawa niya ito, unti-unting nawawala si Maestro Orom. Kinalulungkot ko na nagkakilala tayo sa maling pamamaraan. Pero ako'y maligaya. Nagkaroon ng pagkakataong bawiin ang aking pagsasala. Salamat, Leo. Nga pala, pakikumusta ko kay Sebastian. Muling wika ni Maestro Orom. Pasensya na po pero wala na po si Lolo Sebastian eh. Tugon ng binata. Biglang tumawa si Maestro Orom. Mali ka. Hindi pa kami nagkikita sa impyerno. Kaya ipabot mo sa matandang yon ang pangangumusta ko. Muling wika ng maestro. Bago ito tuluyang maglaho. Ngunit ang mas nakakagulat pa. Hindi ito bumalik sa lagusang binuksan ni Lucio. Sa halip, kinuha ito ng puting haligi ng liwanag na bumaba galing sa kalangitan. Matapos maisara ng tuluyan ang lagusan, ibinaling ni Leo ang atensyon sa malaking kandila. Biglang pumasok sa isipan nito ang pamamaraan upang kalasin ng tuluyan ang sumpa sa bayang iyon. Sinugatan ng binata ang palad. Ipinatak ang dugo sa apoy na kandila. Ilang sandali pa ay nagbago ang kulay nito. Mula sa nanggagalit na kulay pula,
naging mahinahong kulay asul hanggang sa tuluyan na ngang itong namatay. Biglang nag-iba ang daloy ng enerhiya sa paligid. Ramdam ni Leo ang kapayapaan. Kaya sinabihan nito si Ojong na alisin na ang pananggalang sa paligid ng plaza. Laking gulat ng binata dahil nang humupa ang makapal na usok. Sumalubong sa kanila ang napakagandang sikat ng araw. Unti-unti ding narinig ng mga taong naroon ang huni ng ibon. Ramdam ang kapayapaan sa paligid. Napagtanto ng lahat na bumalik na sa dati ang bayan. Wala na ang sumpa. Mayor, magsilbi sana ang aral sa inyo ang nangyari. Malaking kawalan ito para sa lahat. Pero kagaya ng sikat ng araw sa umaga, panibagong araw, panibagong pag-asa. Sikapin mong maibangon ang bayang ito. Wika ni Leo. Napayuko na lang ang mayor habang pinangangaralan siya ng binata. Siguro, ang susunod na mamumuno na sa bayang ito ang gagawa nun. Bababa na ako sa pwesto. Papanagutan ko sa batas ang pagkakamali ko. Ito lang yung alam kong paraan para matubos ang sarili ko sa kasalanan. Lalo na sa matandang yun. Tugon ng mayor. Gawin mo kung anong nasa tingin mong nararapat. Huwag kang mabubuhay na inuusig ng konsensya. Dahil kahit hindi nagsalita si Maestro Orom, alam ko na napatawad ka na niya sa mga kasalanan mo. Muling wika ni Leo. Magpapaalam na sana itong aalis. Ngunit pinigilan siya. Teka, sandali lang binata. Gusto kong magsalita sa harapan ng mga tao. Gusto kong ipaalam sa kanila kung sinong tumulong sa bayang ito. Kaya pakiusap, huwag ka munang umalis. Manatili ka kahit ilang minuto lang. Pakiusap ng mayor. Hindi na po kailangan malaman ng mga tao ang ginawa ko. Ang mahalaga maayos na sila. Wala na sa sumpa ang bayang ito. Sabihin mo sa mga tao na bumangon at magsimula muli. Kung ano man ang mga naiwan, huwag nang mabuhay sa nakaraan. Sa halip, ituring itong mahalagang aral na dapat isa puso at isa buhay. Maraming salamat po pero kailangan ko nang bumalik sa sarili kong bayan dahil may mga bagay din akong kailangang lutasin. Tugon ni Leo. Wala nang nagawa pa ang mayor, kaya tumuloy na ang binata. Hinatid siya ni Mang Edward sa sakayan ng bus. At habang nag-aantay ng sasakyan, laking gulat ng binata, nagdagsaan ang mga tao. Pumila ang mga paslit sa harapan niya. Isa-isang nag-abot ng bulaklak. Ang ilan naman, nagbigay ng prutas at gulay bilang pasasalamat. Ganito kalaki ang nagawa mong kabutihan, Leo. At habang buhay nila itong tatanawin. Wika ni Lucio. Ginawa ko lang ang tama, Kambal. At alam kong ito din ang gagawin ni Lolo Sebastian kung siyang nasa katayuan ko. Pag-uusap ng dalawa. Biglang pumasok sa isip ng binata ang huling sinabi ni Maestro Orom. Iisang tanong lang ang naglaro sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Nang banggitin ito, hindi sila nagkita ni Lolo Sebastian sa impyerno. Habang nasa biyahe, pilit inisip ng binata ang ibig sabihin ng mga katagang iyon. Nagpapasalamat ito kay Maestro Orom dahil sa bagong kakayahang natutunan. Ito ay ang aral ng mga wikan. Pagdating sa kanilang bahay, nakita nito ang ama na nagsisibak ng kahoy
at may ilang kataong nakikipag-usap sa matanda. May nakalapag din na galon ng tuba sa maliit na mesa. Nagtatawanan ang mga ito habang nag-uusap. Atay, magandang tanghali po. Ang init dito sa labas ah. Nagsisibak pa kayo ng kahoy? Tama na yan, baka mapano ka. Wika ni Leo. Ay, dende. Wala to anak. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Matagal na akong hindi pinagpapawisan eh. Kaya ayos lang to. Nga pala, si Igme at si Meroy. Mga magsasaka sila mula sa karating na baryo. Meron yatang sadya sa'yo eh. Kahapon pa sila pabalik-balik. Mabuti naman dumating ka na. Tugon ni Manggari. Habang nakatingin sa dalawang lalaki. Tumayo ang isa sa mga ito at lumapit kay Leo. Magandang tanghali sa'yo, iyo. Nga pala, ako si Igme. Totoo ang sinabi ng tatay mo. Kailangan namin ng tulong eh. Pasensya na ha. Alam kong pagod ka galing sa mabang biyahe. Pero importante ang pakay namin sa'yo. Wika ng isa sa mga kalalakian. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Igme. Wala pong anuman, Manong. Sabihin niyo po sa akin kung paano ako makakatulong. Tugon ni Leo. Naupo ito sa tabi ng dalawang lalaki at nagsimulang magkwento ang mga ito. Ayon sa dalawa, sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unting nawawala ang mga bata sa kanilang lugar. Nung una ay paisa-isa. Ngunit habang tumatagal, dumadami ang mga nawawalang bata. Hindi ko alam kung ganun din ang nangyayari sa mga karatig baryo. Pero ang pinakamalaking kaso, nangyayari ito sa aming teritoryo. Wika ng isa pang lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Meroy. Sa totoo lang po, hindi ko rin alam yung maaaring dahilan kung bakit nawawala yung mga bata eh. Naisanggunin niyo na po ba to sa mga kinauukulan? Tanong ni Leo. Ayon sa dalawa, matagal ng kaso ang pagkawala ng mga bata. Hindi gaanong nabibigyan ng pansin dahil maging ang mga otoridad wala ring makuhang sagot. Kung hindi naman kami nakakaabala sa'yo, pwede bang sumama ka sa amin sa baryo? Tanong ni Mang Igme. Wala namang naging problema kay Leo ang pakiusap ng matanda. Kaso nga lang nang papaalis na sila, nagdatingan naman ang ilan sa mga parokyano ng binata. Manong Igme, mauna na po kayo. Tatapusin ko lang po yung gamutan. Pangako, pupunta po ako sa baryo nyo. Wika ni Leo. Itinuloy ni Leo ang panggagamot. Matapos ay nagpahinga sandali. Habang nagpapahinga, kinausap ni Udyong ang binata. Huwag mo nga busuin ang katawan mo, Leo. Alam kong kailangan mong tumulong. Pero isipin mo din ang kalusugan mo. Isang buong araw ka nang walang tulog. Napangiti si Leo sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto niya. Wala nga siyang pahinga. Ngunit sa kasalukuyang nangyayari, wala na sa isipan ni Leo ang pagpapahinga. Magpapahinga lang ako kapag natapos ko na ang lahat ng to. Kaya tayo na, Udyong. Kailangan pa nating pumunta sa baryo ni Mang Igbe. Tugon ni Leo. Matapos kumain ay kagad na ding umalis ang binata. Medyo malalim na ang gabi
kaya tinahak nito ang daan sa kagubatan. Mas malapit ang daang ito papunta sa baryo kesa sa nakagawi ang kalsada. Ngunit habang papalapit ang binata, napansin nito ang ilang grupo ng kababaihan naglalakad palabas ng baryo. Nagkubli si Leo sa puno upang manmanan ang mga kababaihan. Ilang sandali pa ay huminto ang mga ito. Lumabas mula sa masukal na sulok ang isang lalaki. Nakasuot ng sombrero, kaya hindi makita ni Leo ang mukha nito. Marahang lumapit ang binata papunta sa kinakatayuan ng pangkat upang marinig ang kanilang usapan. Nagawa na namin yung sinabi mo. Ngayon, ibalik mo na sa amin yung anak namin. Wika ng isang babae. Hindi ganon kadali yun. May isang bagay pa akong ipapagawa sa inyo. Yung dalawang lalaki, si Igme at si Meroy. Masyado silang nakikialam eh. Gusto kong mawala sila sa baryong ito. Tugon ng lalaki. Ginawa mo kaming kasangkapan para dukutin ang mga bata dito sa baryo. Ngayon, gusto mo kaming pumatay ng tao? Tanong ng babae. Halatang napipilitan ito sa ipinapagawa sa kanila. Kung gusto niyong makitang buhay ang mga anak niyo, sumunod na lang kayo. Dahil kung hindi, gigilitan ko sila ng leeg. Tugon ng lalaki at umalis na ito. Muli namang bumalik ang mga kababaihan sa baryo. Pinili ng binatang sundan ang mga kababaihan. Pasimple itong lumapit. Kunwari ay walang narinig. Magandang gabi sa inyo. Maaari ko bang malaman kung saan nakatira si Mang Igme? Tanong ni Leo. Magandang gabi din sa'yo. Anong sadya mo sa kanya? Tugon ng babae. May ipapakiusap lang yung tatay ko eh. Pwede niyo ba akong samahan papunta sa tahanan nila? Tugon ng binata. Hindi naman tumanggi ang mga kababaihan. Ilang hakbang lang papasok sa baryo ay tinuro ng mga ito ang tahanan ni Mang Igme. Akmang aalis na ang mga kababaihan nang biglang hawakan ni Leo ang kamay ng isa sa mga ito. Bakit? May kailangan ka pa ba? Tanong ng babae. Oo, at kailangan niyong marinig ang sasabihin ko. Kaya pakiusap, pumasok kayo sa bahay ni Mang Igme. Tugon ng binata. Kagad namang sumunod ang mga babae. Saktong naroon din si Mang Meroy. Nagulat ang mga matanda dahil may mga kasamang babae ang binata. Teka, Laura, anong ginagawa niyo dito? At ikaw, Leo, bakit mo sila kasama? Tanong ni Mang Igme. Narinig ko silang nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas ng baryo. Sila ang may kagagawa ng pagkawala ng mga bata. Pero Mang Igme, walang dapat makaalam ng mga pag-uusapan natin ngayon. Dahil mga nganib ang buhay niyong lahat. Lahat ng taong nandito sa bahay. Tugon ng binata. Pinaliwanag din ni Laura ang dahilan kung bakit nila nagawa ito. Huwag kang mag-alala, Laura. Nauunawaan ko ang kalagayan mo. At mabuti na lang, nakita kayo ni Leo. Nga pala iyo, ito si Laura,
Ang anak ng Kapitan Del Barrio. Wika ni Mang Igme. Ngayon, anong balak nyo? Siguradong mapapahamak ang mga bata sa oras na malaman ni Venancio na hindi namin napatay si Mang Igme. Tanong ni Laura. Susundin niyo ang plano at ako nang bahala. Ngayon, kailangan ko ng 2 malalaking baboy. Nagtaka ang 2 matanda kung para saan ang mga baboy. Sandali lang. Para saan naman ang mga baboy? Tanong ni Mang Igme. Basta Manong, ako nang bahala. Para kasing gusto kong kumain ng dinuguan sa kayempo eh. Tugon ni Leo. Ilang sandali pa ay dumating na ang hinihingi nitong baboy. Dinala ito ng 2 matanda sa loob ng bahay at doon mismo kinatay ng binata ang mga ito. Kinuha ni Leo ang puso ng 2 baboy. Inilagay sa sako. Laking gulat ng mga kababaihan nang biglang isaboy ng binata sa kanilang katawan ang dugo ng hayop. Walang yaka. Bakit mo naman ako pinaliguan ng dugo? Tanong ni Laura. Hindi ka panipaniwalang napatay niyo si Mang Igme kung wala kayong dugo. Kaya ayan, Manong, hubarin niyo po yung suot yung damit. Kailangan ko din yan. Tugon ng binata. Hindi malaman ni Mang Igme ang binabalak ni Leo. Ngunit sumusunod sila sa sinabi nito. Biglang natawa si Laura nang makitang isinuot ng binata ang damit ng 2 matanda sa patay na katawan ng mga baboy. Yan ang plano mo? Sa tingin mo, maniniwala si Venancio sa ganyang palabas? Tanong ni Laura. Oo nga no. Teka, sandali lang ha. Udyong, ikaw naman ang magpatakbo ng palabas. Tugon ng binata. Biglang nabalot ng usok ang paligid. Nang humupa ito, tumambad sa kanila ang bangkay ng 2 matanda. Napatingin si Laura kay Mang Igme at Mang Meroy. Alam niyang buhay pa ang mga ito. Teka, paano nangyari to? Sino yung 2 bangkay na yan? Sandali lang, demonyo ka ba? Tumawa ng malakas si Leo at tumugon. Hindi ah. Sabihin na lang natin na marunong ako sa pagmamanipula ng paningin. Ngayon, Mang Igme, Mang Meroy, umalis kayo sa baryong ito. Pansamantala kayo magtago sa bahay ko. Alam na ni tatay ang gagawin. Matapos utusan ang 2 matanda, kagad namang kinausap ni Leo ang mga kababaihan. Laura, dalin mo dito ang sinasabi mong Venancio. Ipakita mo sa kanya yung mga bangkay na to. Ako nang bahalang magligtas sa mga bata. At kahit anong mangyari, Laura, kalmahan mo ang sarili mo. Dahil baka maramdaman ni Venancio ang salamangka. Wika ni Leo. Nauna itong umalis para hindi mahalata ni Venancio ang kanilang plano at para masiguro ang kaligtasan ng mga kababaihan. Pinili nitong ipaiwan si Udyong. Nagtago ang binata sa isa sa mga bahay. Inantay ang pagdating ni Venancio. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang 2 pang kababaihan kasama ang isang lalaki. Ito ang hinihintay nilang pagkakataon. Pumasok ang lalaki sa bahay ni Mang Igme. Dahan-dahang naglakad si Leo papunta roon.
Narinig ang usapan ng mga nasa loob. Magaling! Wala nang balakid sa mga plano ng samahan. Mahusay ang ginawa niyo, ha? Ngayon, ilibing na ang mga katawan nila o hindi kaya naman sunugin. Wika ni Venancio. Sandali lang, nasaan ang mga anak namin? Tanong ni Laura. Ibabalik ko ang mga bata sa oras na matapos ang gawain ng samahan. Sa ngayon, sundin niyo muna ang inuutos ko. Tugon ni Venancio. Akmang maglalakad na ito. Bigla siyang tinutukan ni Laura ng itak sa liig. Ipinangako mo na ibabalik mo ang mga anak namin kapag namatay na ang dalawang matanda. Sinunod namin ang inutos mo, kaya tumupad ka sa pangako mo. Wika ni Laura. Tumawa ng malakas si Venancio. Idiniin ang itak sa kanyang lalamunan. Sabay laslas nito. Ngunit laking gulat ng mga kababaihan. Hindi man lang ito nasugatan. Walang sandata ang maaaring tumalab sa balat ko. Kaya nagsasayang ka lang ng pagod. Tugon ni Venancio. Sabay sampal kay Laura. Lumabas ito ng pintuan at saktong nakapagtago si Leo sa haligi ng bahay. Sumunod si Laura upang sugurin ito. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Leo. Laura, sandali lang. Hayaan mo na siya. Ako nang bahalang sumunod sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang mga anak niyo. Bulong ni Leo. Pumayag si Laura. Muli itong pumasok ng tahanan. Bago tumuloy sa pagsunod si Leo, muli nitong kinausap ang mga kababaihan. Pumunta kayo sa tahanan ko. Naroon si Namang Igme. Magiging ligtas kayo doon. Matapos masigurado ang kaligtasan ng mga kababaihan, dali-dali nitong sinundan si Venancio. Sa tulong ni Odyong, nagawa nitong makita ang kinaroroonan ng kulto. Natagpuan niya ang mga ito sa isang lumang simbahan. Sa gawing dulo ng baryo, inikot nito ang paligid. Nakita ang napakaraming kasapi. Ang ilan ay nagbabantay, habang ang ilan naman ay nasa loob ng simbahan at tila may ginagawang kakaibang ritual. Sa kalagitnaan ng mga ito ay may altar. Nakaiga dito ang isang paslit. Inikot pa nito ang tingin sa paligid. Nakita ang ilan pa sa mga batang nakakulong sa maliit na selda. Dahan-dahang pumasok ang binata sa kwarto. Abala ang mga naroon sa kanilang ginagawa, kaya hindi siya napansin. Pwede kong buksan ang lagusan ng impyerno sa lugar na ito upang masundo na kaagad ang mga sumasamba sa demonyo. Wika ni Lucio. Sa isipan nag-uusap ang dalawa. Kaya naman walang nakakarinig sa kanila. Hindi maaari, Lucio. Madadamay ang mga bata. Asa na ba kasi si Udyong? Tugon ni Leo. Lumitaw si Udyong sa balikat niya. Nandito na ako. Mukhang tamang-tama ang dating ko ah. Huwag kang mag-alala. Ligtas na si Mang Igme at ang mga kababaihan. Naroon sila sa tahanan mo,
kasama ni Mang Gary at si Darius. Wika ni Udyong, na labis namang ikinagulat ni Leo. Teka, anong ginagawa ni Mang Darius sa bahay? Hindi ba pakana niya ang lahat ng to? Tanong ni Leo. Maaring hindi rin, Leo. Pero wag mo munang isipin ang bagay na yan. Ituon mo ang pansin sa pagliligtas sa mga bata. Yon ang pakay natin dito sa lugar. Tugon ni Lucio. Muling itinoon ng binata ang pansin sa plano. At sa tulong ni Udyong, nagawa nilang makapasok sa kulungan ng mga bata at matagumpay itong nailabas. Laking gulat ng mga kasapi ng kulto dahil biglang nabalot ng usok ang paligid. Nataranta ang mga ito, dahilan para mahinto sa kanilang ginagawa, na siya namang nagbigay ng pagkakataon kay Leo upang kunin ang paslit na nasa altar. Magaling, Udyong. Ngayon kailangan nating ialis sa mga bata dito. Wika ni Leo. Ngunit habang nasa daan palabas, sinalubong sila ni Venancio kasama ang ilang kasaping nagbabantay sa lugar. Pangas kang pumasok sa aming banal na kanlungan. Pagbabayaran mo ang paglapastangan sa aming ritual ng pag-aalay. Wika ni Venancio. Naglabas ng itak ang mga kasama nito. Sinugod sina Leo. Muling ginamit ni Udyong ang kakayahang patagalin ang oras. Dinala sa labas ng lumang simbahan ang mga bata. Naiwan na lang ay si Leo, Venancio, at ang mga kasapi ng kulto. Sabihin mo sa akin, si Mang Darius na naman ba ang may gawa nito? Magsalita ka, Venancio. Tanong ni Leo. Tumawa ng malakas si Venancio. Nagtaka ang mga kasama nito sa sinabi ng binata. Darius, anong sinasabi mo? Kalaban ng pangkat ko ang Darius na sinasabi mo. Kaya kung iniisip mong naglilingkod kami sa kanya, pasensya na pero nagkakamali ka. Ang totoo, matagal ko nang gustong patayin ang mambabarang na yun. Tugon ni Venancio. Nalabis namang ipinagtaka ng binata. Ngunit wala ng panahon ito para isipin ang mga bagay na yun dahil sumunod na ang mga kasapi ng kulto. Muli kong uulitin, Leo. Pwede kong buksan ang lagusan ng impyerno upang masundo na ang mga ito. Wika ni Lucio. Napag-isip-isip ng binata. Kailangan niyang makabalik sa tahanan dahil naroon si Mang Darius. Kaya pumayag ito sa sinabi ng kakambal. Biglang nagbago ang paligid. Napaligiran ng apoy ang mga kasapi ng kulto. Maliban kay Venancio, na mabilis na nakatakas. Matapos higupin ng lagusan ang mga kalaban, dali-dali namang hinabol ng binata ang tumatakas na pinuno. Mabuti na lang at naabutan niya ito. Nagawang pabagsakin sa pamamagitan ng malakas na tadyak. Magsalita ka. Sinong pinaglilingkuran mo, Venancio? Dahang-dahang tumayo si Venancio at tumawa. Anong gusto mong sabihin ko, bata? Si Darius. May kakulitan ka din, ano? Galit ako sa taong yon. Kaya nga pinili kong sumamba sa demonyo para magkaroon ng kapangyarihan na ipangtatapat sa kanya.
Tugon ni Venancio. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa binata at bilang paghahanda sa anumang gagawin nito, naglakad pa atras si Leo. Anong ginawa sa'yo ni Darius? At bakit galit na galit ka sa kanya? Tanong ni Leo. Masyadong pakialamero si Darius. Alam mo, manang-mana ka sa kanya. Tugon ni Venancio. Sabay suntok sa binata. Nagawa namang saluhin ni Leo ang kamao nito. Ngunit biglang nanginig ang katawan ng binata na tila na kuryente. Kuryente? Paano? Hindi na ituloy ni Leo ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Lucio. Mutya ng kidlat, Leo. Mag-iingat ka! Tumawa ng malakas si Venancio dahil sa nakitang reaksyon ng binata. Nagulat ka ba? Pasensya na kung hindi ko sinabi sa'yo. Oo, tama ka. May kakayahan akong utusan ng kidlat. Dahil dito. Wika ni Venancio. Sabay pakita ng itim na bato na nakasabit sa dibdib. Dali-daling tumayo ang binata at bagyang umatras. Nag-isip ito ng susunod na akbang dahil alam niyang hindi basta-basta ang kakayahang taglay ng mutya ng kidlat. Lucio, anong pwede kong gawin para matalo ang taong yan? Tanong ni Leo. Isa lang ang paraan. Yon ay basagin ng mutya ng kidlat. Ngunit hindi rin ito garantiya, Leo. Hindi natin alam kung may mga mutya pa siyang tangan maliban sa kidlat. Tugon ni Lucio. Ngunit kahit anong babala pa ang ibinigay nito, alam niyang hindi makikinig ang kambal. Wala akong pakialam kung meron pa siyang ibang tangan. Madali kong malulusutan ng mga yon. Sabihin mo sa akin, paano ko babasagin ang mutya ng kidlat na hawak niya? Muling tanong ni Leo. Kidlat sa kidlat, Leo. Ang mutya ng kidlat na hawak ni Venancio, pinapagana ng isang orasyon. Alam mo ba kung ano ito? Biglang naalala ng binata ang mga tinuro ni Lolo Sebastian tungkol sa mga orasyon. Isa dito, ang dasal na may kakayahang tawagin ang inang kidlat. May naisip akong paraan, pero kakailanganin ko ng oras para mapagana. Hindi rin ako sigurado sa gagawin ko, pero ito na lang ang naiisip ko eh. Tugon ni Leo. Kung ganun, kailangan mong lumayo sa kanya para magawa ang ritual. Pero anong orasyon ang gagamitin mo, Leo? Muling tanong ni Lucio. Hindi ba takot ang lahat kay Arkanghel? Arkanghel na si Metatron? Tugon ni Leo. Ngunit hindi sumang-ayon si Lucio sa plano nito. Alam niya ang kapalit ng pagtawag sa Arkanghel ng kidlat. Teka, sandali lang, Leo. Wag na wag mong masusubukang usalin ang orasyon na yan. Hindi ka ba nakinig kay Lolo Sebastian? Paano kung hindi mo magawang pasunurin ang kidlat? Wika ni Lucio. Isa lang ang paraan para malaman. Tugon ng binata. Kagad itong tumakbo papunta sa isang bakanting lote. Lumuhod ang binata
Inilapat ang dalawang kamay sa lupa at nagsimulang mag-usal. Habang ginagawa niya ito, paparating naman sa lugar si Venancio. Dito mo ba gustong mamatay? Kung sa bagay, maganda ang lugar na to. Walang makakarinig ng sigaw mo. Wika ni Venancio. Wala itong ideya na unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong ng binata. Hindi sumasagot si Leo. Patuloy lang ito sa pag-uusal hanggang sa makalapit sa kanya ang kalaban. Bilisan mo, Leo! Nasa harapan na natin si Venancio! Napangiti na lang ang binata. Pagkaangat ng tingin, itinaas ni Venancio ang kamay. Akmang susuntukin na si Leo. Biglang bumulusok ang kidlat mula sa kalangitan at diretsyong tumama sa kalaban. Dahil sa lakas na taglay ng kidlat, tumalsik ng malayo ang binata. Nagawa nitong makatayo. Pinagmasdan ang nangyayari kay Venancio. Sinubukan nitong paglabanan ang kidlat. Ngunit hindi sapat ang kanyang kakayahan upang tuluyan itong mapigilan. Hanggang sa masunog ang buong katawan nito. Hindi makapaniwala si Leo na nagawa niyang tawagin ang kidlat ni Metatron sa unang pagkakataon. Sinong mag-aakala? Gagana ang orasyon na ito. Mahusay, Leo! Wika ni Lucio. May isang bagay na gumugulo sa isipan ni Leo. At yon ang sinabi ni Venancio. Halika na. Kailangan na nating makabalik sa bahay. May mga bagay akong kailangan linawin kay Mang Darius. Tugon ng binata. Nagmadali itong bumalik sa tahanan. Pagkarating, nakita nitong nag-aantay si Mang Gary at ang dalawang matanda. Nandito na pala si Leia. Teka. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang ginahasa ka ng 5 demonyo? Tanong ni Mang Gary. Ayos lang po ko, tay. Wag po kayo mag-alala. Teka, nasaan si Laura at ang ibang mga bata? Tanong ni Leo. Sa pagkakataong iyon si Mang Igme ang sumagot. Bumalik na sila sa baryo. Hinatid sila ng kaibigan mo. Teka, ano nga bang pangalan ng taong yun? Oy, Miroy, anong pangalan nun? Wika ni Mang Igme. Hindi ko din matandaan, pero parang Darius yata ang pangalan niya. Tugon ni Mang Meroy. Ay, nga pala. Nandito kanina si Darius Pero Leo, parang taliwas naman yung sinabi mo sa akin sa ipinapakita ni Darius. Mukha naman siyang mabait Nag-alok pa na ihatid ang mga bata para makabalik doon sa baryo. Nanlaki mga mata ng binata nang marinig ang kwento ng ama. Iisa lang ang alam ni Leo. Kalaban si Darius. Hindi dapat kayo nagtiwala sa kanya, tay. Hindi ba sinabi ko sa inyo, siya ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo Sebastian? Wika ni Leo. Dali-dali itong tumakbo upang sundan si Laura at ang mga bata. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Pinigilan ito ni Udyong. Makinig ka sa kanila, Leo. Nakita ko din ang lahat. Walang ginagawang masama si Darius Lalo na sa mga bata. Wika ni Udyong. Pero Udyong, ikaw mismo nakarinig sa sinabi ng mga taong may kaugnayan kay Darius.
Siya ang may kagagawa ng kamatayan ni Lolo Sebastian. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Wika ni Leo. Mahirap unawain ang mga bagay-bagay, lalo na kapag galit ang pinairal mo. Subukan mong kumalma. Pag-isipan ang lahat ng mga nangyayari. Masyado kang nagpapadala sa galit mo, Leo. Paminsan, subukan mo din kumalma. Tugon ni Udyong. Kagad itong naglaho. Bumalik naman ang binata sa tahanan. Naupo sa atangan. Nilapitan naman ito ni Mang Gary upang kausapin. Eto. Humigop ka muna ng salabat ng kumalmayang utak mo. Nga pala, bumalik na din sa kanilang tahanan si Igme at Beroy. Ipinapabot nila ang pasasalamat sa pagtulong mo sa kanila. Wika ni Mang Gary. Mabuti naman at natapos na yung problema nila. Masaya po ako dun, Tay. Pero naguguluhan po ako sa mga nalaman ko eh. Ano ba talagang intensyon ni Mang Darius? Tanong ni Leo. Naupo sa tabi nito si Mang Gary at tumugon. Alam mo, Leo, hindi natin masasabi ang takbo ng kapalaran. Kagaya na lang ng mga pangyayari ngayon. Sino ba namang mag-aakala na magmamay-ari tayo ng malaking lupain? Pero hindi yun ang punto ko, ha? Ang gusto kong sabihin sa'yo, bakit hindi mo subukang tignan ng mga bagay-bagay sa ibang aspeto? Balay mo, makuha mo ang sagot sa mga tanong mo. Sige na, ubusin mo na yung salabat at magpahinga. Matapos magsalita, kagad nang pumasok sa tahanan ang ama. Samantala pilit pa ring pinagtatahi-tahi ng binata ang nangyari. Nakaupo ang binata sa atangan habang nag-iisip. Unti-unting nakaramdam ng antok ang binata. Dahil sa sobrang pagod, tuluyan itong nakatulog. Kinabukasan nagising ito dahil sa biglang may dumapong manok sa kanyang ulo. Tumilaok ito ng napakalakas, dahilan para mataranta ang binata. Nang makita ang manok, dali-dali itong tumayo, pinagbabato ng tsinelas. Ay! Ay, nako. Ano na naman ba nangyari? Bakit manok ang pinagdidiskitaan mo? Tanong ni Mang Gary. Wala, Tay. Pero parang gusto ko ng tinolang tandang. Tugon ni Leo. Natawa si Mang Gary sa naging sagot nito. Ngunit kahit papano, napanatag ang matanda. Dahil alam nitong nasa maayos na kondisyon na ang anak. Lumipas ang buong araw na walang ginawa ang binata kung hindi pag-aralan ang lahat ng mga itinuro ni Lolo Sebastian. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuksan ito ang isang maliit na libreta. Binasa ito ng binata at nagtaka dahil hindi naman dasal o orasyon ang laman nito, kung hindi mga talang iniwan ng matanda. Karamihan sa mga sulat ay patungkol sa mga karanasan ni Lolo Sebastian noong bata pa ito. Laking gulat ng binata dahil nabanggit sa mga sulat ang pangalang Darius. Binuklat ng binata ang mga pahina. Ngunit napansin nito na may mga nawawalang bahagi. Patuloy pang naganap si Leo, ngunit wala na itong makitang maaaring maging karugtong ng mga talang iniwan ng matanda. Kinabukasan, habang nanggagamot, isang lalaki ang lumapit sa binata. May inabot na sulat.
Pansamantalang huminto ang binata at binuksan ito. Napatingin si Leo sa mga tao. Nakitang hindi pa siya nangangalahati. Napakadami pang nakapila at nag-aantay. Dali-dali nitong tinawag ang ama at sinabing pauwiin na muna ang mga tao dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Matapos itong gawin ng matanda, sinara ni Leo ang pintuan. Pinaupo ang ama sa sala. Tay, may sulat na dumating galing kay Mang Darius. Pinapapunta niya ako sa lugar na to para masagot daw yung mga katanungan ko. Wika ni Leo. Di pumunta ka. Wala namang masama kung magtitiwala ka sa kanya Isa pa, Leo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na walang masamang intensyon ng matandang yon. Tugon ni Manggari. Paghigante. Yan ang nakikita kong dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Pinatay ko ang anak niya at wala na akong maisip na dahilan. Wika ni Leo. Masyado mong hinuhusga ng tao. Bakit hindi mo nalang puntahan ang lugar na yan para malaman mo kung ano ang intensyon ni Darius? Mariing pinag-isipan ng binata ang sinabi ng ama. Hanggang sa humantong sa isang desisyon. Dali-daling nag-ayos ng mga dadalhin ng binata. Nagpaalam sa ama. Hindi naman na tumutol ang matanda dahil alam niyang ito ang gagawin ng binata. Medyo may kalayuan ang lugar. Hindi ito pamilyar kay Leo, kaya nakaramdam ito ng bagyang pag-aalala sa kaligtasan. Huwag kang mag-alala, Leo. Nakalimutan mo bang kasama mo kami ng kapatid mo? Oo nga naman, kambal. Sisiguraduhin ko sa'yo, walang mangyayaring masama. Wika ng dalawa. Hindi pa rin maalis ng binata na isipin ang mangamba. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Umabot ng halos 6 na oras ang biyahe papunta sa lugar. Medyo liblib na sulok ng probinsya at malayo sa sibilisasyon. Kinakailangan ni Leo ang maglakad sa matarik na daan bago marating ang baryong sinasabi sa sulat. Nagtanong-tanong din ang binata sa mga lokal. Positibo nilang itinuro ang lokasyon. Palalim na ang gabi nang dumating siya sa lugar. Ngunit laking gulat ng binata dahil tila gising pa ang lahat ng mga taga roon. Sinalubong pa siya ng mga ito. Napunta ang binata sa pamayanan ng mga katutubong Aita at mukhang masaya ang mga ito habang inaalalayan siyang pumasok ng pamayanan. Nang marating ang gitna ng baryo, sinalubong siya ng isang lalaking katutubo na itago na lang natin sa pangalang Bitaog. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ikaw marahil ang apo ni Tandang Sebastian. Mabuti naman at nakarating ka ng ligtas. JD nga pala mga kabayan, shoutout kay Darius Mabitad. Ang sabi niya, idol pa shoutout naman sa lahat ng taga Cebu City sa grupo ng mga tricycle drivers. Lagi kaming nakikinig sa'yo. Request din idol, pakita uli yung habak de bala at gabay na medalyon. Ano ang pinagkaiba? Unahin natin yung gabay medalyon. Yung gabay medalyon, Darius, more on gabay sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon na hindi natin alam yung gagawin natin sa buhay, di ba? Doon makakatulong yung gabay. Gabay sa negosyo, pag-ibig, career, kalusugan, at iba pang bagay. Tapos, yung
Habak de bala naman, Darius, mataas na uri ng tangan to eh. Panglaban kontra kulam, barang, lason, usog, tigalpo, palipad hangin, aswang, elemento at masamang espiritu. Rebuelta din sa mga taong may gustong gumawa ng masama sa'yo. So yun Darius, yung pinagkaiba ng dalawa. Soon bibisita uli ako dyan sa Cebu. Pantay na lang mag-a-announce ako. Sana makita ko kayo. Maraming salamat Darius at sa mga tricycle drivers. Simulan na natin ang kwento. Ang ninuno.